Matapos ang napakatinding pag-atake ni Uzuki na nagpabagsak kay Sakamoto, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 121 and 122 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, masasaksihan na natin kung nagtagumpay ba talaga si Shin sa pag-revive sa isang Sakamoto na tumigil na sana ang pagtibok ng puso, na kung saan ay sa episode din na ito ay matutungayan nyo ang pagkilos ng isang assassin na matagal nyo nang hinahanap at mawitness nyo ang kanyang magiging pinakamalupit na laban sa arc na ito. Kaya na may this is Mr. Anmeken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na pinatibok ang puso ni Sakamoto, bagay na nagpagulat kini Hisuke na sabing, "Oy, tumibok na ba talaga muli ang puso ni Sakamoto?" Nasabi naman ni Kindaka na bilisan mo i-compress mong sugat niya. Nasabi naman sa isipan ni Shin na gumana ba raw? Na ano ba raw nangyayari ngayon? Di na raw niya naririnig ang boses ni Hisuke sapagkat unti-unti nang nanalabo ang kanyang paningin, mga kaibigan, na sabing napasobra raw ang kanyang paggamit sa kanyang ability. Na matapos niyan ay bumagsak na nga si Shin at may isang tao na lumapit sa kanila. Matapos niyan ay dito naman sa isang abandoned building ay sa loob nito ay may kita si Usaragi na wala pa ring malay at si Kamihate na nagbabantay. Nasabi naman dito ni Shishiba na ang lakas ng loob mo na ipakita yung pagmumukha mo rito, Nagumo, sapagkat may kita si Nagumo na bumisita sa kanila na sabing, "Salamat sa pagbuo ng istorbo kanina, pinadali mo ang trabaho ko." Nagalit naman si Shishiba at kinelyuhan si Nagumo. Nasabi naman ni Nagumo na, "Teka, galit ka?" Sagot naman ni Shishiba na syempre, walang hiya ka. Paliwanag naman ni Nagumo na habang nagwawala raw sa JEHQ sina Shishiba ay in-infiltrate niya naman daw ang kaloob-looban talaga ng HQ para makapag-gather daw ng intel. Na di ba yun naman daw ang plano? Sagot naman ni Shishiba na ganun ba? Ang plano ko ay ang patayin si X, pero sina Oki at Torres at iba pang mga talunan na JEA members ay naging sagabal daw sa kanila, na pinapunta raw ni Nagumo ang lahat ng kalaban sa kanya. Napangiting sagot naman ni Nagumo na well, mas mahigpit daw kasi sa inaakala niya ang seguridad sa HQ nung nagpunta raw siya, kaya ay kinakailangan niya raw ng counting time. At saka kasama naman daw ni Shishiba noon si Usaragi, pero oo, di naman daw niya in-expect daw talaga na matatalo si Shishiba. Nang akala nga raw niya ay makapatay pa raw ng at least ilan sa mga leader o sa order member itong si Shishiba. Kaya mas nagalit pa si Shishiba at hinila ang damit nito at inatake na naiwasan naman ni Nagumo. Sabay binura niya si Nagumo na sabing kapag mapapabagsak na niya itong si Nagumo ay tapos na raw siya rito. Nagpalabas naman ng kutsilyo si Nagumo na sabing ayos lang ba sa'yo na magpatuloy pa rin si X sa mga pinaggagawa nito? Di naman sumagot si Shishiba at naghanda na sila, mga kaibigan, in which ay magkasabay nilang inatake ang mga lalaki na nasa likod ng pader na aatakihin na pala sana sila. Nasabi naman ni Shishiba na di niya na raw problema yon kasi wala na raw siya ngayon sa order. Napasabi naman itong lalaki na bumagsak na paano raw nalaman ni Shishiba na nandirito raw sila. Sabi naman ni Nagumo na well, may pagka-irresponsable naman daw ang sinabing to ni Shishiba. Sabay may kita ang isang tao na paparating at pumasok sila rito, mga kaibigan, na agad namang itinutok ang baril kay Nagumo na sabing traidor ng JEA. Subalit pinuto lang ni Nagumo ang isang kamay nito na sabing ang pagprotekta raw sa batas at sa kaayusan ay ang trabaho naman daw nila noon, diba? Na ang estado raw sa bansang to ay nakasalalay daw sa kanila. Nasagot naman ni Shishiba na hindi ka naman ganyan na. Tignan mo, yan ang problema sa'yo, Nagumo. Tanong naman ni Nagumo na anong problema? Sagot naman ni Shishiba habang inaatake si Nagumo na ang mga kagaya raw ni Nagumo na nagsasabing para ito sa ikaayos ng mundo, para ito sa kapakanan ng ibang tao, na ang mga ganyang tao raw ay hindi raw talaga pinaniniwalaan o wala raw tiwala si Shishiba sa mga ganyang klase ng tao na gina-justify daw ang pagpatay gamit ang mga rason na yon. Na kahit isang beses man lang ay dapat ay maging honest lang naman daw itong si Nagumo na bakit ba gustong-gusto ron itong si Nagumo na patayin si X. Nagulat naman si Nagumo nang masabi ni Shishiba ang mga salitang yan. Sabay may kita itong isang lalaki na kumuha naman ng isang kumot, nang kumot pala ni Usaragi dahil na naputol tuloy ang katawan nito nang pinutol ito ni Usaragi na nagising na, nasabing ang bigat. Nagulat naman si Shishiba, nasabi naman ni Kamihate na Usaragi, gising ka na pala, salamat naman. Umiyak naman si Usaragi na tanong naman ni Shishiba na ba't umiiyak ka? Sagot naman ni Usaragi na natalo raw kasi siya sa kanila, na kahit na binigyan daw siya ng permiso na pumatay kapalit ang paprotekta raw sa batas at para sa kaayusan ay talo pa rin daw siya. Ngayon ay wala na raw siyang rason para mabuhay pa sa mundo. Nasabi naman ni Nagumo na diba? Tignan mo, nagigets naman ni Usaragi. Sabi naman ni Shishiba na ibang klaseng tao raw kasi si Usaragi. Sabay kinomfort naman ni Shishiba si Usaragi na dito naman sa isipan ni Nagumo naalala niya ang sinabi ni Shishiba sa kanya na bakit gustong-gusto raw nitong patayin si X. Naalala niya rin dito ang kanyang sinabi noon kay Uzuki na pwede ba raw makausap niya si Akao ng kahit isang beses na lang. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na this time ay hindi na raw talaga siya papalya at magdadalawang isip, na kahit pa lumabas pa raw ang persona ni Akao
ipapatay na raw talaga niya si Uzuki. Tinignan naman ni Shishiba si Nagumo habang iniisip ang mga bagay na yan. Sabay dito niya sinabihan si Nagumo na kahit ano parang sasabihin nito ay hindi raw talaga magbabago ang kanyang pakiramdam. Na wala raw siyang interes sa kung sino at ano ang mamamatay sa bansang to. Sabay naalala ni Shishiba si Gozu na sabi pa niya habang naghahanda na pero sa parte raw niya ay hindi daw talaga siya tumatanggap ng pagkatalo. At yun lang daw yun. Napangiting sabi naman ni Nagumo na ayos na yan. Sinabihan naman sila ni Kamihati na hoy, tigilan nyo na yung kabubuang detalyeng pinagsasabi nyo, mga talunan. Nasabi naman si Sipa ni Kamihati na nakakatakot daw talaga itong dalawa kong nag-aaway. Tinignan lang naman siya nitong dalawa na sabi naman ni Kamihati na ano? Sabi naman ni Shishiba na Kamihati, ba't di mo ipakita yung mukha mo? Sabi naman ni Nagumo na oo, bihira lang tayong naging ganito ka-close. Sabi naman ni Kamihati na lumayo kayo, hindi ako mahilig sa mga lalaki na humahawak sa akin. May kita naman si Saragi na umiiyak pa rin. Matapos niya na dito sa isang area, ay naghahanap pa rin itong mga JAA members mga kaibigan kay Sakamoto na wala raw silang nahanap na trace mula kay Sakamoto na i-check daw nila ang mga manholes. May kita naman na nakatingin si Uzuki sa kanila. Natanong pa ni Gozo na hindi ba masyadong nakafocus lang daw sila ngayon kay Sakamoto, na hindi naman daw ganun kalakas si Sakamoto kumpara sa narinig niya. Nasa natamong sugat daw ni Sakamoto kay Uzuki, sigurado ba raw silang buhay pa raw ito ngayon? Sagot naman ni Uzuki na hindi raw ganun kadali na namamatay ang isang Sakamoto. Sabay may kita naman si Sakamoto na nasa ospital na inooperahan ng mga kaibigan. Sabi pa ni Uzuki na hanggat sa buhay pa raw ito ay mananatili raw itong hahadlang sa kanila, na hindi raw talaga siya makakaabante hanggat sa di pa raw napapatay si Sakamoto. Kaya ngumiti naman si Gozo na sabing kung ganun ay tutulungan kita. Kung matatapos na raw ang lahat ng to ay dapat na magseryoso na raw talaga ito. Hindi raw pwedeng ang kanilang leader ay lagi na lang daw na ganito. Sinaharaw matang iba pa na nasa puntod na ay di raw talaga papayag nito. Tinignan lang naman siya dito ni Uzuki nang masabi yan ni Gozu. Na dito naman kay Sakamoto ay may kita na na-rescue pala sila ni Granny Mia, na sabing ginawa niya na raw ang kanyang makakaya. Salamat daw sa puso nito na muling tumibok, na dahil dyan ay nakakapit pa raw talaga si Sakamoto na nasa bingit na sana ng kamatayan. Pero pagdating naman daw sa posibilidad na mabubuksan pa ba raw muli nitong si Sakamoto ang mga mata nito, ay nakasalalay na raw talaga ito sa life force ni Sakamoto. Napasalamat naman dito si Shin, kaya sinabihan naman sila ni Granny Mia na umalis na diba hinahabol naman daw sila ni X, na wala raw talaga silang tsansa gayong nasa ganitong estado na si Sakamoto. Ngumiti naman si Shin na sabing salamat Tandang Mia, na appreciate niya raw ang concern nito. Nasabi naman ni Granny Mia na Shin, sagot naman ni Shin na hindi raw siya tatakbo, na binuo raw kasi at pinatayo ni Sakamoto ang shop na ito para sa kanila, kaya pinapahalagan niya rin daw ito. Handa raw talaga siyang lumaban at depensa nito hanggang sa huli, kasi yan din naman daw ang gagawin ni Mr. Sakamoto. Sabay may kita rito mga kaibigan si Uzuki na may malalim na iniisip. Matapos yan inilipat naman eksena dito kay Sakamoto na nasa isang lugar na all white mga kaibigan ang paligid. Nasabing, teka, anong ginagawa ko kanina? Nagulat naman si Sakamoto nang nakaupo na lang siya bigla sa loob ng isang tren. Katabi niya si Akao na sabing yo. Tanong naman ni Sakamoto kay Akao na nasan tayo? Matapos yan ay dito sa isang vending machine ay may nagulog naman ng isang coin, pero ibang kumuha second juice. Kaya napatingin naman itong si Oki na siyang naghulog pala sa coin, nang makikita na ang kumuha ay si Nagumo, na sabi naman ni Oki na hindi yan para sa'yo. Sabi naman ni Nagumo na green juice. Sinabihan naman ni Oki si Nagumo na kalaban tayo, or bang ginagawa mo rito? Sagot naman ni Nagumo na nagkataon lang daw na patungo rin daw siya dito. Matapos yan ay umakyat naman sila sa itaas. Natanong naman ni Nagumo na mukhang pagod ka. Sagot naman ni Oki na salamat sa'yo. Simula nung pinalunch daw kasi nila ang bagong JAA ay di na raw siya nabigyan pa ng peace at tahimik na moment. Tanong pa ni Nagumo na ayos lang ba ang pakipagsalamuha mo kay Uzuki o si X pala? Sagot naman ni Oki na di naman daw sila gaano nagko-communicate talaga at hindi raw niya alam kung ano talagang iniisip nito. Hindi raw kasi ito approachable na tao. Na oo nga pala, silang tatlo raw noon ni Sakamoto at Uzuki ay magkaklase raw, diba? Sagot naman ni Nagumo na tama ka. Sagot naman ni Oki na mga troublemakers daw na grupo itong si Nagumo. Tinanong naman ni Oki si Nagumo kung may interest pa ba raw itong bumalik sa order. Kaya sabi naman ni Nagumo na ba't di na lang daw sila mag-team up. Bigla namang nagkaroon dito ng katahimikan. Nasagot naman ni Oki na pass lang daw. Kasi kung wala rong order wala din daw JAA. May tungkulin daw kasi sila. Sagot naman ni Nagumo na same lang din daw sa parte niya. Natama na raw ang negosasyon. Kaya sabi naman ni Oki na di mo talaga gusto ang pakipagkasundo ko kay X ano. Pangiting sagot naman ni Nagumo na tama ka. Sabay nagkaroon dito ng awkward silence mga kaibigan. Pumasok naman si Oki sa elevator. Nasabing may sarili raw kasi siyang ideas. Nasabi naman ni Nagumo na aalis ka na. May nagpunta naman sila sa rooftop parking lot. Nasabi naman ni Nagumo na bibigyan kita ng isang warning. Sa mangyayaring laban mga kaibigan na magsisimula pa lang daw ay sinasabi niya na raw ngayon na matatalo raw talaga ang bagong JAA. Pumasok naman sila sa loob ng sasakyan. Natanong pa ni Oki na paano raw ito nakakasiguro. Sagot naman ni Nagumo na well, di mo kasi kami kakampi. Humiti naman si Oki na sabing napaka-arugante mo. At sino bang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito? Na nung na-meet niya raw itong dalawa noon ay iniisip niya raw talaga noon na bakit dinala raw ni Yutsumura itong dalawang mga aruganteng binata. Kaya dito na nagmaneho si Oki na sabing Nagumo, inaasahan ko na isang araw ay ikaw ang maglilid sa order. Kaya dito na
tinatalon ni Oki ang sasakyan na habang papahulog sila ay dito na nilusen ni Nagumo ang kanyang necktie. May kita naman na lumitaw itong isang kutsilyo na habang inaayos ni Oki ang rear mirror ay dito na nagpalitan ng atake itong dalawa. May kita na seryoso na talaga ang mukha nitong dalawa at nagsimula nang lumabas ang mga dugo na kung saan ay bumao ng kutsilyo ni Nagumo sa braso ni Oki pero tumagos naman ang kutsilyo ni Oki sa kamay ni Nagumo. Sabay nagawang masuntok ni Oki ang mukha ni Nagumo pero nakaganti rin si Nagumo mga kaibigan. May kita naman na papabagsak na sila na dito sa loob ng building ay sabi pa nitong lalaki na may kausap na, "Ha? Babaste din mo na ako? Ano bang kulang sa akin?" Sagot naman ng babae na ang excitement daw. Na matapos niyan ay tuluyan na ngang bumagsak ang sasakyan at sumabog ito. Na napagulat naman sa mga tao kasi may sasakyan daw na nahulog. Na isa ba raw yung aksidente na ayos lang ba raw ang driver na dapat daw silang tumawag ngayon ng ambulansya. Maya-maya pa ay pumasok naman itong dalawa sa isang cafe at ngayon nakaupo na sila sa isang table. Lumapit naman ang waitress sa sabing, "Ano pong orderin nyo?" Sagot naman ni Oki na isang house blend daw. Na ano ba raw ang kay Nagumo? Sagot naman ni Nagumo na parehas lang din daw sa kanya. So nagsimula na ang isang matinding laban mga kaibigan sa pagitan ni Nagumo at sa bagong order leader ng bagong order na si Oki. Na ano kaya magiging resulta sa laban na ito? At ano rin kaya ang susunod na mangyayari kay Sakamoto mga kaibigan at dito kina Shin? Well, ang mga matitinding laban at napaka-intense na eksena ay masasaksihan na natin sa susunod na mga chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya may kung gusto nyo yung video, can a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.